we've gathered here today, we gather here to pray. Hear our cry, oh Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. And glory of you, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. 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 Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry, oh Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray.
You're the God of this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things have yet to come. Greater things still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things still to be done in this city. You're the God of this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things have yet to come. Greater things still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things still to be done. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things have yet to come. Greater things still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things still to be done. If you have felt the dark of night, questioning what is out of sight, He is the answer,
He is the light. If you have felt the weight of sin, bound by the shame that hemmed you in, He'll break the chains, He will forgive. Lift your head, morning is coming, there's more to the story. Don't forget, in grief and in glory, still great is His faithfulness. You've been broken and betrayed, no one to trust, alone, afraid. He'll comfort you, He knows your name. If you wrestle with the ache of loss, and why this has been your road to walk, He bore your pain, He bore your cross. Lift your head, morning is coming, there's more to the story. Don't forget, in grief and in glory, still great is His faithfulness. He is faithful. He is present, helper, keeper. Great is His faithfulness, perfect, sovereign, my fortress. Great is His faithfulness, Abba, Father, comfort. Great is His faithfulness, Redeemer, Restorer, Sustainer. Great is His faithfulness. Wait on Him, trust in Him, come find your peace again. Trust in Him, hope in Him. Great is His faithfulness. Wait on Him, trust in Him, come find your peace again. Trust
He will my shield and portion be, as long as life endures. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who calls
Palapakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Can we make it louder po? Ayan. Sabihin niyo sa katabi niyo, good morning. And at the same time, sabihin niyo po, God bless. Ayan, ayan. Handa na po ba kayo magpuri sa Panginoon? Ayan. So, ang theme po natin for the month of December is all about Thanksgiving. And it fully aligns with what's happening sa December sapagkat marami po nagse-celebrate ngayong December. Sino na po nag-Christmas party sa inyo? Sa mga companies nyo. Ayan, marami na. So, ang panahon ng December is not only about celebration, but we also remember what happened to us for the last 11 months. Tama po ba? Ayan, so Thanksgiving, pagpupuri sa Panginoon, yung tema natin. And ano po yung mindset na i-wear po natin kapag Thanksgiving? Let's see po sa Psalm 9:1. Franz, can you flash that on the screen? So sabi sa Psalm chapter 9 verse 1, I will give thanks to the Lord with my whole heart. Ibig sabihin, buong puso. I will recount all of your wonderful deeds. Sa salitang Tagalog po, ang sabi po dyan, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng buong puso. Pakiulit nga po ulit. Buong puso. So, ibig sabihin po, this time, pag magpupuri tayo sa Panginoon, magpapasalamat tayo sa Kanya, kailangan pala buo yung puso, buong puso. Ibig sabihin, full attention, di ba? Namnamin po natin yung lyrics, yung meaning ng mga lyrics, ano po ibig sabihin nun sa buhay natin. And then, kung may mga worries po tayo, may mga gusto pa po kayong gawin sa bahay o whatever, let's put that aside and 100% attention pagdating sa Panginoon. Amen? So, yun yung commitment natin sa umagang ito. Okay po ba kayo doon? Amen. At isa pa po dyan, aking sasabihin sa lahat ang kahangahangang mga gawa mo. Sino po dito nakaranas ng mga kahangahangang mga bagay sa Panginoon? Ayan. Palakpakan po natin ating Panginoon. The Lord is good. Amen? And so, we will sing this song, the Lord's Prayer, with all our heart. Ito yung first song na kakantahin natin sa umagang ito para sa Panginoon. So, sabi doon, magpasalamat ka ng buong puso sa Kanya. So, first song pa lang of the day, whole heart na. Okay po ba tayo doon? Amen. Palakpakan ulit natin Panginoon. Let's sing this song. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom
And let's pray. Heavenly Father, good morning po, and we recognize your presence in this place. Maraming salamat po sa lahat ng blessings na ibinigay niyo po sa amin. And even Lord, yung buhay na aming taglay sa umagang ito, pinapagpasalamat po rin namin sa inyo. Even Lord, this heart na meron kami, Panginoon, dati ang pusong ito, Panginoon, ay hindi marunong magmahal. Pero simula nung nakilala ka namin, natuto kaming magmahal, Panginoon. Maraming salamat. We recognize that you are the source, Lord, of love. You are love. And you are the one who taught us how to love truthfully. This morning, we pray for the worship team, Panginoon. Give them a fresh anointing. Gabayan niyo po sila, Panginoon. And may they lead us into a high and extravagant worship. May the praise and worship not be a performance, but an offering para sa inyo, Panginoon, that will glorify your name. Lord, gabayan niyo ang bawat lyrics, Panginoon, ang mensahe ng mga awitin, Panginoon. Hayaan mong makita po namin ang meaning, Panginoon, maramdaman namin, Panginoon, at higit sa lahat, maalala ka namin sa bawat awitin, Panginoon, kung gaano ka naging mabuti sa aming buhay. And even, Lord, to the lives of our families, Panginoon. Also this morning, we pray for the messenger, the preacher, Panginoon. Gabayan mo siya, Panginoon. May each word spoken be guided by the Holy Spirit, grounded in the truth in your word, Panginoon, and be centered on our Lord Jesus Christ. Open our hearts, Panginoon. We, the listeners of your word this morning, open our hearts. May we receive your word joyfully, Panginoon, and allow us to obey your word faithfully. We also pray for our brothers and sisters in Bulacan, Panginoon. Bless them as well as you bless us in West Camyas. Continue to give them opportunities to grow, Panginoon, spiritually and even in numbers. And we also remember our brothers and sisters joining us online, Panginoon. Thank you so much, Lord, because your presence is with them wherever they are, Panginoon. Kung nasa bahay man sila, Panginoon, you are with them, Panginoon. And kasama namin sila sa pagpupuri sa inyo. Panginoon, thank you so much for this day again. We praise you. We glorify your name. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sa araw na ito, tayo ay magsasaya at magpupuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Ang lahat ng anak ng Diyos ay mag-ingay! Woo! Glory to you, Lord! Ilang biyaya kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. O salamat, Panginoon. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila ka, totoo. Hallelujah! Lahat ay magsaya! Ang lahat ay magsasaya.
biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos. Karapat-dapat kang papurihan. Hallelujah! Woo! Ang lahat ay magsasaya, Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay nagsasaya, Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Hallelujah! Sige po, palakpakan namin ang ating Panginoon! Hallelujah! Let's continue to worship the Lord. Praise the Lord. Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig mo sa amin. Amen? Hallelujah! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag
Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Dahil kami ay malayang nagpupuri at sumasamba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa wagas at sukdulang biyaya na ibinigay mo para sa amin. Hallelujah. Let us worship the Lord our God. Hallelujah. Glory to you. Honor and glory. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanang masulian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang wala kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karubian. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusa, nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawa ng iyong katwiran at ako'y patawarin. Yakap mo ako sa aking karubian. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako
manubos ang umako ng parusa nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko, ikaw walang iyong katwiran at ako'y patawarin. Yakap mo ako sa ating kalunan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng pagkarungan at naglilan na kahit
magkasama. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Morning po. Good morning. God is good. And all the time. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Merry Christmas po sa bawat isa. Ayan. Ilang tulog na lang, Pasko na. Amen? Nakapamili na ba kayo para sa mga inaanak po ninyo? Alam niyo na ba kung saan kayo magtatago sa Pasko? Ayan. Huwag naman po. Minsan lang naman dumating yung Pasko. No? At yung mga inaanak ay ilang hinihintay. Mimay, mamamasyal ako sa inyo. Sabay kayo na. Okay. So isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Papasalamat po ako sa Panginoon sa pagkatuna po. Ngayong umaga ay nabigyan natin ng mataas na uri ng pagsamba ang ating Panginoon at nabigyan natin siya ng kaluwalhatian. Minsan pa palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ako po ay nagpapasalamat din sapagkat second Sunday uli ng buwan at ako po ay nagagalak at masaya ang puso ko na muli po ay makita kayo at makadaupang palad sa umagang ito. No? Pastor, masyado kaya magtagalog. Bulakenyo po ako at Batanggenyo. No? So sa umaga pong ito ay pag-uusapan po natin ay ang isang kasaysayan na kung saan yung isang babae ay naging kalugod-lugod sa ating Panginoon. At sa kanyang pagkapili sa kanya, ay nagkaroon siya ng isang pusong mapagpasalamat sa Panginoon at isang pusong handang sumunod sa inutos ng Diyos sa kanya o sa kalooban ng Panginoon. Ang buwan po ng Disyembre ay sabi nga po ni Brother Aldrin, ating pong team, it's all about Thanksgiving or pagpapasalamat. Sa loob po ng 11 buwan ay napakaraming pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Hindi natin kayang bilangin. No? Kaya lamang, minsan nakakalungkot kung anin pa yung mga bagay na simple or nakasakit sa atin, yung lagi nating naaalala. Ano po? Yung mga kabiguan, mga problema, yung laging sumisiksik sa atin. Alam niyo po, ganun talaga ang gawain ng kaaway. Na nakawin niya ang kaligayahan natin, yung kapayapaan natin. Pero tandaan natin, kapag ikaw ay na kay Kristo, sabi nga kanina, tayo ay tunay ng pinalaya ng ating Panginoon. Amen? Minsan pa lahat ng pinalaya ng Diyos, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So tayo pong lahat ay tumayo at ang basahin po natin aklat ng Lucas chapter 1. Ang preaching ko po sa umagang ito ay pinamagalan ko pong Mary, you have found favor with God. So ang kausap po rito ay si Mary. Okay? Sa aklat po ng Lucas chapter 1, 26-38 ay mababasa po natin ito. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lungsod sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga ang napangalay Maria. Siya ay nakatakda na ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, suma sa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung anong kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakilanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan." Paano pong mangyayari ito? Gayong ako'y isang birhen, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo yung banal at tatawaging anak ng Diyos." Hindi ba't alam ng lahat na kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngay ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na.
sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Verse 38, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. Ang Diyos po mapagpala sa kanyang mga salita. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na patuloy na kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya at pagpapala na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat ni minsan ay hindi namin naranasan o naramdaman na kami yung iniwan o pinabayaan man sa aming pong buhay. Salamat sa biyaya mo, salamat sa pagpapala mo, at salamat, Lord, na sa kabila ng aming mga kakulangan, kami inibig mo at nilinis mo ng iyong banal na dugo. Muli, Ama, sa umagang ito, itago mo ko ako sa likuran ng iyong kapangyarihan at ang iyong kalwalhatian lamang mahayag sa aming kalagitnaan. Puspusin mo kami ng Banal na Espiritu Santo at lagi mo kaming turuan, O Diyos, sa umagang ito. Sa iyo, Ama, ang papuri pa, salamat. In Jesus' mighty name we pray. Everybody will say, Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon. Makakapuna po tayong lahat. Ayan. So muli po, isang mabiyaya at mapagpalang umaga sa ating lahat. Merry Christmas, everyone. Ilang days na lang, Pasko na. Sabi nga po doon sa awit, Pasko na naman o kay tuloy ng araw. Paskong nagdaan ay parang kailan lang. Amen. No, napakabilis ng panahon. Ano po? At salamat na lang po sa Panginoon sapagkat naging makabuluhan ang buhay po natin dahil nakilala natin ang ating Panginoon. At mas lalong magiging makabuluhan ang buhay mo kung ikaw at ako ay sabay na maglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Alam niyo po, boring ang buhay kapag wala ka kay Kristo. Bakit? Marami ka mang pera, pumunta ka man sa iba't ibang lugar, nakahiga ka man sa salapi, kinakain mo lahat ng gusto mo. Kung wala si Jesus sa buhay mo, walang kahulugan ang buhay mo. Amen? Sapagkat ang tunay nating kayamanan ay hindi salapi. Ang tunay nating kayamanan ay malaman natin at matanggap natin si Jesus at magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Amen? So yun po yun. Ang kasapatan ay si Jesus. Kaya sabi nga, si Jesus lang po ay sapat na sa lahat ng ating pangailangan. Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah. So sa panahon pong ito, andyan na, Christmas rush, ano? Makita natin, paglabas mo ng bahay, traffic, kabi-kabila. Ano po? Dito lang sa EDSA, grabe ang traffic. Sobra. Bakit po? Kasi yun po, malapit ng Pasko. Lahat ng tao, abalang-abala. No? Sino ba sa inyo tumanggap na ng kanilang bonus? Walang magtaas ng kamay, ano? Okay, mag-alala. Pastor, nagastos na po. Okay. So, ang iba, tumanggap na ng bonus, ang iba hindi pa. Iba naman busy pa, pamimili. Pero tandaan natin mga kapatid, ang tunay na kahulugan ng Pasko ay hindi ang ilaw, hindi ang regalo, kundi ang tunay na kahulugan ng Pasko ay si Kristo. Amen? Kasi kung si Kristo po, ang Panginoon, ang Ama, hindi pinagkaloob ang Panginoon so Kristo, wala po tayo rito. At wala rin kabuluhan lahat ng ginagawa natin. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, siya ang unang nagbigay ng regalo sa atin. Ang tanong ko, tinanggap mo na ba ang regalo na ibinigay ng Ama? Amen. Kung tinanggap mo na si Jesus, ibig sabihin yan, ikaw ay anak ng Diyos. So this month, sabi nga natin, ang ating team is all about Thanksgiving, pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa maraming mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko mula Enero hanggang sa mga oras na ito. Amen? So matatapos na naman ang taon. Maraming mga pangarap na natupad, marami rin pangarap na hindi natupad. Sino sa inyo ang mga pangarap na hindi pa natutupad hanggang ngayon? Taas ang kamay. Yun, marami. Yung iba natupad na. Yung iba wala lang, dead ma lang kasi wala Parang wala ng pag-asa. Pero tandaan niyo mga kapatid, walang imposible sa Panginoon. Amen? Pagkatiwala lang po natin ang buhay natin sa Kanya. Ito rin po yung panahon na kung saan ay every ganitong December ay binabalik tanaw natin yung mga pangyayari bago isilang ang Panginoong Jesucristo. At sa panahon niya pong ito, bago actually hindi naman totoo na December ipinanganak ang ating Panginoon. No? Somewhere in October, yung mga ganyan. But sabi nga,
hindi na importante kung anong petsa eksakto, ang importante inaalala natin ang biyaya at kaloob ng ating Panginoon. So bago po ipanganak ang Panginoon Kristo, ang mga Hudyo po ay matyagang naghihintay sa katuparan ng mga propesiya sa Biblia patungkol sa pagdating ng Misaya. Partikular na po kung babasahin niyo po ang aklat po ng Daniel, na propeta Daniel, Daniel chapter 9. Doon po ay inihula o pinahayag ng anghel na after 490 years ay darating ang tagapagligtas ng bansang Israel. Okay? At ayon sa taya ng mga scholar ng mga panahon na yon, before the birth of the Lord Jesus Christ, ay yung time na yon ay panahon na nila. Kaya ang mga tao ay nag-expect na anytime, any moment, ay ipanganganak na ang Messiah. But 700 years, so 700 taon, bago ipanganak ang Panginoong Kristo, si Propeta Isaiah ay nag-prophecy or nagpahayag patungkol sa pagsilang ng ating Panginoon at kung sino ang gagamitin para matupad ito. Kaya nga po, mababasa po natin sa aklat ng Isaiah, chapter 7, verse 14, ang sabi po diyan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang gold na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. So Emmanuel means God with us. Amen? Lagi po nating naririnig yan. So ang pagsilang po ng Panginoon Kristo ay napakahabang panahon na inihula na mangyayari. At itinakda na ng Diyos ang kapanahunan, maging yung mga tao o karakter na gagamitin ng Diyos ay prepared na. Doon sa Book of Isaiah, sabi ko nga po, 700 years before the birth of the Lord Jesus Christ, inuhula na po ito. Sasabihin natin, Pastor, bakit po ang tagal? Wala tayong magagawa kasi yun ang plano ng Diyos. At lagi po nating tatandaan, iba po ang timetable ng Lord sa timetable ng tao. Sabi ng Bible, ang sa Diyos daw po ay isang araw, subalit sa atin ay 1,000 araw. 1,000 years sa atin, 1,000 araw sa atin, ay isang araw lang yun sa Panginoon. Sorry. So, makita natin na ang Diyos po kasi hindi nalilimitahan ng oras o ng panahon. Tayo lamang ang limitado. Okay? So, sabi po, magliliyang isang dalaga at magsisilang isang lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel, na ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Today, we will study the life of Mary, who has found favor with God. So, yun po yung ating topic for today. So, papaano nga ba kinalugdan ng Diyos si Mary? At bakit sa dinami-dami ng babae or ng dalaga sa bansang Israel noong panahon na yon, ay bakit siya ang pinili ng Diyos? So sabi po ng Lucas chapter 1, 26-28, noong ika-6 na buwan ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret sa isang lungsod sa Galilea upang kausapin ng isang dalaga na ang pangalay Maria. So dito pa lang makikita natin mga kapatid, ito po yung katuparan nung pahayag or prophecy ni Isaiah. This is the time, this is the moment na ipupulfill na yung prophecy. At ang napili ng Panginoon at pinuntahan ni Gabriel, anghel, ay itong si Maria. Ano ba ang kalalagayan ni Maria nung siya po ay nadatnan? Sabi po roon, si Maria ay isang dalaga, okay? At nakatakda ng pakasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Si Maria po, ang sabi po ng mga Bible scholars at this time or this moment, ay ang edad niya is between 15 to 16 years old. So napakabata. Sabi nga sa atin, dalagita pa. No? Pero yun yung sa Hudyo kasi ay pwede na silang ipagkasundo. At this time, nung kausapin ng Diyos o ng anghel, si Maria, siya po ay naipagkasundo na. O sa atin po, sa Pilipino, ay naipamanhikan na. Pero alam niyo po sa kanila, kapag naipamanhikan o naipagkasundo na, sila po itinuturing na mag-asawa. Subalit, hindi po sila pwedeng magsama sa isang bahay o magsama or magtabi hanggat hindi pa sila naikakasal.
At ito pong betrothal period na ito ay tumatagal ng 1 taon. 1 taon. At ang lalaki po sa panahon na yan ay naghahanda para sa kasal at naghahanda ng tirahan or matitirahan ng kanyang mapapangasawa. At ang babae naman ay piniprepare niya yung kanyang damit at piniprepare niya yung kanyang ilawan. So ano significant nito mga kapatid? Hindi lamang po ito basta kaugalian ng mga Hudyo, kundi ito rin ang kalalagayan po natin ngayon sa harap ng Panginoon. No, Panginoon, so Kristo po ay umakyat sa langit, siya po ay nasa kanan ng Ama sa oras na ito, tayo pinaghahanda niya ng matitirhan. Bakit? Sapagat siya po yung groom. Tayo po as a church, tayo po yung kanyang bride. Amen? So habang tayo po ay nandito, we are preparing ourselves, nag-a-attend tayo, sumasamba tayo sa Panginoon, at tayo po ay namumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kasi po, kailangan po ay yung babae na ikakasal ay prepared siya. Amen. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Naalala niyo po ba yung the parables of the 10 virgins? Ano ba yung ginawa? Yung 5, matalino, yung 5 po ay hangal. Yung 5 ay nag-prepare ng oil para pagdating ng laking ikakasal, sila ay makasama. Pero yung 5 hangal, hindi sila nag-prepare. Kaya nung dumating yung babae, lalaking ikakasal, hating gabi, kulang yung langis nila. So ano sabi ng mga kasama? Lumabas muna kayo't bumili. Pagbalik nila, sarado na yung bahay. So ibig sabihin mga kapatid, tinuturo din dito na dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, magpiprepare po tayo. Amen? Bakit? Sabi ng Bible, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Sino lamang ang papasok? Yung sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Amen? Kaya mga kapatid, huwag kayong manghihinawa na umattend, huwag kayong manghihinawa na maglingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Hindi po laging madali ang pag-attend sa church. Ano po? Minsan may problema. Tama? Minsan, lalabas ka na lang ng bahay, magkakaproblema pa. Isipin mo, atin ba ba ako? Hindi. Tandaan niyo mga kapatid, dapat, dahil na-excited tayo, na tayo harap sa Panginoon, dapat Sabado pa lang, prepared ka na. Ano man ang gawin ng kaaway, huwag kang papayag. Dapat lagi kang handa. Okay. So tuloy po natin. So at this moment po, ay nung kausapin, itong si Elizabeth, na asawa ng isang priest, ay nagdalang tao. No? At ang pinagdadalang tao po niya ay si John the Baptist. Okay. Pero itong si Elizabeth ay baog, matanda na, imposible nang magkaanak. Pero dahil para matupad ang plano ng Diyos, itong si Elizabeth ay ginamit din niya para dito kay John the Baptist. Okay. So, sabi nga doon, nakatakda ng pakasal, at ang ginawa ng ngayon nung anghel, lumapit ang anghel sa dalaga at binati itong sabi niya, magalak ka, ikaw ay lubos na kinulugdan ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon. Can you imagine this mga kapatid? Abruptly, biglang lumitaw yung anghel sa harapan mo, tapos sasabihin, magalak ka, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Ano kaya magiging pakiramdam natin? Or kaya ano kaya magiging reaction natin? Definitely, magugulat tayo. No? Pero sa tingin nyo, bakit kaya sa dinaminabi ng babae o dalaga ay siyang kinalugdan ng Diyos? Unang-una, si Mary ay mula sa lahi ni Haring David. Amen? Kasi nangako po ang Diyos na magmula sa lahi ni Haring David ay lilitaw ang maghahari magpakailanman. So makikita natin mayroong pinapatunayan ng Diyos. Kasi ang sinabi ng Diyos at pangako niya, tinutupad niya. Amen? Kasi tandaan niyo mga kapatid, kailangan alam mo ang pangako ng Panginoon. Bakit? Kasi yun ang iyong pangahawakan sa buhay mo. Kaya napaka-importante, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Napaka-importante na nagninilay-tilay tayo ng salita ng Diyos. Napaka-importante na isinasagawa din natin ang salita ng Diyos. Amen? Okay, para tayo ikalugdan din ng ating Panginoon. Naalala ko lang, nung ako'y bago pa lang mananampalataya, at nung dumating ako dito sa church, sabi lagi ni Pastor Alfred,
Pastor, po, bigyan mo ng dahilan ng Diyos para pagpalain ka niya. Bigyan mo ng dahilan ng Diyos para kalugdan ka niya. So palaisipan sa akin yun. Ano kaya ibig sabihin nun? Dahil siyempre, ano ibig sabihin ng kalugdan? Bigyan ko ng dahilan. Yung pala, maglingkod ako sa Panginoon. Base doon sa aking kakayanan. So hindi mo kailangan, mga kapatid, na maging Bible scholar ka o kabisado mo yung Bible from cover to cover. Hindi mo kailangan magaling na mga awit o manunugtog para makapaglingkod ka sa Panginoon. Kung ano ka, yan ang gagamitin ng Diyos para maglingkod ka sa Kanya. Amen? And tanong, yung bang meron ka, handa ka bang ipagamit sa Panginoon? Ngayon, humina na. Kaya, lakas Amen! Nang magpapalilingkod na, Amen na. Bigyan natin ng dahilan ng Diyos para tayo kalugdan niya. Amen? At pag nabigyan natin ng kalwalhatian ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, pag binukas niya ang durong awa ng langit, wala makapagsasara niyan para sa iyo. Amen? Kanina habang tayo maaawit, binalik ako ng Diyos doon sa aking dating buhay. Yung buhay na walang direksyon. Buhay na walang focus sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat kasi sa kabila ng aking mga kakulangan, kahinaan, hinango niya ako sa aking karumihan. Kaya Lord, maraming salamat. Yun lamang po talaga sabi ko, kaya kanina sabi ko, Lord, salamat. Puro salamat lang ang namutawi sa labi ko. Alam nyo, kapag ka naunawaan nyo at naintindihan nyo ang kabutihang loob, ang biyaya ng Diyos sa buhay nyo, maluluha ka na lang. Bakit? Kasi ang Diyos po kasi hindi namimili. Amen? Like Mary. Mary is an ordinary woman, ordinaryong tao, pero ginawang extraordinary ng Diyos. Ginamit niya para matupad yung kanyang pangako. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, huwag mo sabihin ordinaryo ka lang. Pwede kang gamitin ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So, sabi nung angel, magalak ka, ikaw ay lubos sa kinululugdan. And sabi sa verse 29, naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung anong kahulugan ng ganoong pangungusap. Siyempre, sino ba naman ang hindi maguguluhan? Sino ba naman ang hindi mabibigla? At ako'y naniniwala rin na maaaring andun yung takot or pangamba nitong si Mary. Bakit? Sapagkat alam niya na hindi madali ang kanyang gagampanan. At yung kausapin ka ng anghel noong panahon na yon, dalawang bagay. Pag nakita mo ang anghel, pwede kang mamatay. At pag kinausap ka ng anghel, merong ipapagawa sa iyo ang Panginoon, ang Diyos. Okay? So, nagulat siya, naguluhan siya. Bakit? Sino ba naman ako? Maaring nasabi niya, para kalugdan ng Panginoon. At dahil doon, sabi nga, naguluhan at hindi maintindihan kung anong pangungusap na yon. At dahil doon, sinabi ng anghel, in verse 30, sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Mga kapatid, ito pangungusap na ito ay isang paalala sa atin na kapag ang Diyos ay nagplano, pangkaraniwan niyang ginagamit ay ang mga ordinaryong tao. Amen? Magbasa kayo ng Biblia, halos lahat ng mga Bible characters ay mga tao na ordinaryo lang. Mga tao na meron niyang magnanakaw, may mga sinungaling, di ba? Lahat ng hindi katanggap-tanggap sa lipunan, pangkaraniwan yung ginagamit ng Diyos. Amen? Si Moses, o si Abraham. Kay Abraham tayo magsimula. Si Abraham ay buhat sa mga pamilya ng pagano. Pero tinawag siya ng Diyos. Pero siya tinatawag na ng Panginoon para magsimula ang lahi ng Panginoon ng Diyos sa kanya. Magkaroon ng Israel. Ano nangyari, di ba? Nagsinungaling siya. Sabi niya, hindi ko naman asawa yan si Sarah. Nagsinungaling siya. Si Jacob, na naging Israel. Mandaraya, di ba? Pero yet, ginamit ng Diyos. Si David, di ba? Para makuha niya si Bathsheba, isunuong niya sa labanan yung asawa.
yung kanyang kapitan, namatay, tapos ginawa niya yung asawa. Pero ginamit ng Diyos. Amen? Ngayon, tayo, hindi rin tayo katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Marami rin tayong atraso. Amen po ba? Pero, ginagagamitin tayo ng Diyos kung tayo po ay magpapagamit sa Panginoon. Kung isusuko mo ang buhay mo, kung isang parte or ng pagpapasalamat mo, paraan ng pagpapasalamat mo ay yung maglilingkod ka sa Panginoon. Alam nyo, sa totoo lang mga kapatid, kami personally, hindi po namin pinangarap na maging pastor. Amen? Kaya kapag nagtanong ka, Pastor, gusto ba maging pastor? Walang magsasabi sa iyo, oo. Lahat hindi. Bakit? Kasi lahat po kami ay hindi karapat-dapat maging pastor. Dahil ang ugali namin ay kasuklam-suklang sa harapan ng Diyos at sa harap ng mga tao. Pero dahil may plano ang Diyos, dahil mahal tayo ng Diyos, at dahil sa biyaya ng Panginoon, binigyan niya tayo ng pribileyo para makapaglingkod sa Kanya. Kaya kayo mga kapatid, huwag mong sabihin, ganyan ka lang. Ordinaryo ka lang. May pagkakagamit at may pagkatawag sa iyo ang Panginoon. Amen? Bakit? Sapagkat nung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas, ikaw at ako ay kinalugdan ng ating Panginoon. You have found favor with our Lord Jesus Christ. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So kinausap siya. Nasabi sa kanya, makinig ka. Sabi ng verse 31, ikaw yung magliliit mga anak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siyempre, nung kamukha namin, nung tawagin kami sa ministry, nung tawagin ni Pastor Alfred dito, 2010, way back, sabi sa akin ni Pastor, punta ka sa Kamyas. Isip ko, bakit kaya ako tinatawag ni Pastor doon? Sabi ni Pastor, tulungan mo ako sa evangelism. Yun lang. Pagdating ko dito, hindi ko alam ang gagawin ko. At siyempre, wala akong kilala. Hiyang-hiya ako sa lahat. Pagdating ko rito, mga yayamanin ang nakikita ko. Si Pastor galing doon sa Pulilan, hindi sanay, sa Manila. So, sabi lang ni Pastor, gawin mo yung pinapagawa ng Panginoon. Dito, umikot ka lang dito sa Barangay West Camias. Yan lang ang gagawin mo. Katulad ni Mary, meron din akong takot at pangamba. Bakit? Isip ko, paano kayong gagawin ko rito? Wala naman akong kakilala. Pero dahil alam ko na yung tinig na yon ay galing sa Panginoon, inutos kay Pastor Alfred, ang ginawa ko lang, sabi ko lang, opo Pastor, susunod po ako. Yun lang. Wala nang iba pa. Wala, hindi na masyado nag-usap ni Pastor Alfred. Walang ipinangako si Pastor Alfred sa akin, kahit ano pa man. Basta ang mahalaga sa akin, narinig ko ang tinig ng Diyos na pumunta sa lugar na ito para dito ay magministeryo. Amen. Kaya nga po yung halos buong West Camias ito hanggang doon sa east, hanggang dyan sa kabila, 138 ba yan? Nakarating po tayo dyan. Inikot po natin ang Barangay West Camias. At that time, sabi ko nga, dahil tinatawag ka ng Diyos, walang makakapigil sa amin. Every Saturday, dito po kami, evangelism team. Kaya I encourage you, yung hindi pa po kayo kasama sa ministry, sumama na po kayo. Amen? Gusto niyo pong malugod sa inyo, Panginoon? Magtrabaho tayo sa ubasan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, Hoy, matatapos ang taon. Sumama ka na sa akin. Maglingkod tayo sa Panginoon. Ayan. Di ba? Ayan. Para yung pabor ng Diyos ay maranasan po natin. Okay. So sabi doon ni Gabriel, na mga anak na isang sanggol na lalaki, si papangalanan mong Jesus. Hindi po ito madali. Kasi sabi nga natin kanina, ordinary person. At saka hindi ordinary yung bata, yung dadalhin niya sa kanyang sinapupunan. Maging yung pagkakataon o yung panahon, hindi rin ordinaryo. Biro mo, ikaw engaged na, tapos bigla kang magbubuntis, wala ka namang asawa. Tingnan niyo yung kahihiyan na ibabattle niya doon. At ano lang iisipin ni Jose? Kapag nalaman niya
Pero dahil ang plano ng Diyos ay nanduroon, hindi papabayaan ng Diyos na hindi ito matupad. Kaya daw mga kapatid, may plano ang Diyos sa buhay mo. Huwag kang matakot kasi ang Diyos ang kasama mo. Amen? Kapag kasama mo ang Diyos, walang imposible, lahat magagawa dahil lahat ay kayang-kaya kapag kasama si Jesus. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. So matapos sabihin kung sino yung kanyang ipagbubuntis, sabi po rin verse 32, siya magiging dakila, tatawagin anak ng kataas-taasang Diyos, ibibigay sa kanya ng Panginoon ang trono ng kanyang amang si David, upang maghari sa ang kanya magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan. So dahil naguguluhan siya, inireveal sa kanya kung ano ang plano ng Diyos at kung sino ang kanyang ipagbubuntis. At kung sino ang tutulong sa kanya. Amen? And then, pagkatapos noon, nagtanong ngayon si Mary. Kasi nauunawaan niya na eh. Pero sabi ng verse 34, paano po mangyayari ito? Gayong ako'y isang birhen, tanong ni Maria. Tama nga naman. Kasi yung pagkaunawa niya, para ang isang babae at lalaki magkaroon ng anak, kailangan may asawa. Pero siya ay isang dalaga at isang birhen. Para nga namang napaka-imposible. Amen? Pero dahil nga plano ng Diyos at pangako ng Diyos, meron siyang katugunan. In verse 35, sumagot ang anghel, sasayo ang Espiritu Santo at mapasasa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Amen. Tingnan niyo ito mga kapatid. Ang sabi doon ng assurance, kapag pumayag na si Mary, sabi diyan, sasayo ang Espiritu Santo at mapapasa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Nung tanggapin natin si Jesus as our Lord and Savior, tinanggap na rin natin ang Holy Spirit. Ikaw at ako ay nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Amen? Kaya nga wala nang magagawa sa iyo ang kaaway. Hindi ka na kayang gambalain ng demonyo. Wala na siyang kapangyarihan sa buhay mo at wala na rin siyang kapangyarihan sa buhay ng pamilya mo. Amen? Kasi pinalaya na tayo ng Panginoon. Kaya huwag kayong magdududa sa pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat nung tanggapin natin si Jesus, sabi nga, tayo ibinigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen? Ikaw ba ay anak na ng Diyos? Amen. Kung anak ka ng Diyos, dapat nagniningning ka. Amen. Pero pagdating sa bahay, kumusta po tayo? Pagdating sa mga kapitbahay, kumusta po ba tayo? Nalulugod po ba yung mga kapitbahay natin? Nakikita po ba si Jesus sa buhay natin? Humina na ng humina. O kabaliktaran na. Tandaan mo kapatid, ikaw at ako ay tinubos ng mahal. Amen? Tinubos tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon. Kaya dapat makita sa atin ang tunay na pagbabago. Amen. Di ba naririnig natin kung anong puno, siya ang bunga. Kung si Kristo ang ating puno, dapat makita sa ating mga buhay ang bunga ng banal na Espiritu Santo. Amen. Kasi kung tunay na tinanggap natin si Jesus, isang pagpapasalamat natin, way of thanksgiving, ay ipakita natin ang buhay na nagbago na. Amen. Ayaw na naman. Amen. Mahina eh. Di ba? So, tingnan po natin yung ating mga sarili doon. Okay? So, pagkatapos noon, nagulumihanan siya, paano mangyari birin ako? Sumagot ang anghel sa Espiritu Santo. Dahil dito, isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. So, yun yung confirmation. Ito yung mangyayari sa iyo. Ang Holy Spirit. Kasi tandaan natin, ang Holy Spirit po ay Diyos. Ano? Siya rin siyang kapangyarihan ng Diyos, siyang gumagawa ng lahat ng bagay. In verse 36, para magkaroon ng assurance, hindi ba alam ng lahat ng kamag-anak mo si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihis siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. So sabi ng anghel, ito yung katibayan. Tingnan nyo, no?
Lahat ng bagay pinirepare ng Panginoon. Alam ng Diyos na magkakaroon ng ganitong encounter. Pero para itong si Mary ay manampalataya, nagbigay siya ng isang halimbawa, si Elizabeth. No? Matanda na siya, pero nagbuntis pa rin siya. At yun niya si John the Baptist. Tapos sinunod niya, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sa English translation, with God, there is, di ba? Walang imposible sa Diyos. Kapag ang Diyos ay kasama mo, walang imposible. Amen? Kayo mga bagay, mga pangarap, simula ng January hanggang ngayon, di pa natutupad, walang imposible sa Diyos. Sa Diyos, kaya niya yang gawin sa buhay mo. Ayun, ay kung hindi ka mag-aalinlangan. Amen? At kung yon ay ikaw'y magiging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Subukan po natin na maging tapat tayo sa Diyos, maglingkod tayo sa Kanya, at kapag yung pabor ng Diyos ay dumating sa buhay mo, sasabihin ko sa iyo, wala kang lugar na mapagsisidlan ng kagalakan. Amen. Okay. So sabi dito, sabi nga, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Bakit? Sapagkat kapag ang Diyos ang may plano, gagawin niya ito. In verse 38, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi, pagkatapos umalis na ang anghel. Tingnan niyo po, after po ng pag-uusap nila, nanampalataya si Mary. Amen? At ang sabi roon, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Makita natin yung kapakumbabaan ni Mary sa pagkakataon na ito. Alam nyo, kapag po tayong approach natin sa Panginoon, ay mababa yung puso natin at handa nating sundin ang kanyang kalooban, hindi yung sarili nating kagustuhan, yung pabor ng Diyos ay mararanasan natin. Amen? Kamukha ng ating Panginoong Jesucristo. Pwede naman niyang idalangin na huwag mangyari yun sa Kanya. Pwede niyang igawin na siya ay hindi naman ipako sa krus, pero sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Amang nasa langit ang mangyari sa akin. Tingnan niyo po ang kapakumbabaan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, magtatapos ako. Ano yung matututunan natin sa passage na ating pinag-aralan? Lessons from this passage. Number 1, God's power and promises. The core message is nothing is impossible with God in verse 37. As He chooses a virgin to conceive, fulfilling prophecies of the Messiah. Kapag ang Diyos po ay nangako, Kanya po itong tinutupad. Matutupad to hindi dahil sa lakas mo, matutupad to dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? So sa buhay mo, alam mo ba ang pangako ng Diyos sa iyo? May pinangahawakan ka bang pangako ng Diyos? Sigurado ka. Kung di ka sigurado, basahin mo ang salita ng Diyos, nandun lahat ang pangako ng Panginoon. Amen? Di ba sabi ng Bible, hindi ka na mangungutang, ikaw na magpapautang. Kung may utang ka ngayon, at na-receive mo yung favor ng Diyos, makakalaya ka na sa utang. Amen? O, di ba ba? Kanina nga nagbibiro ako doon nandun ako sa gate. Sabi ko, yung mga pumapasok dito, mga naninilaw. Binabati ko, tawa na naman sila. Natutuwa ako kasi nakita ko yung, siyempre, spiritually, nag-i-improve, and then, financially, nakita ko nagbabago rin. Kasi, kasama po yun. Okay, pangalawa, Mary's faith and humility. Tularan po natin si Mary. Although Mary, sabi nga, Mary, though deeply troubled and questioning, ultimately yields to God's will with, behold, I am the handmaid of the Lord, let it be to me according to your word. Nakita natin, no? Bagamat bentulot siya nung una, pero ang kanyang pananampalataya at ang kanyang kababaang loob ang namayani. Dapat magkaroon din po tayo ng ganitong karakter, mga kapatid. Minsan parang imposible ang pinapagawa ng Diyos, pero wag mong kakalimutan, with God, nothing is impossible. Especially pagdating sa ministry. Amen? Pastor, paano po namin mapapasok yung bahay na yun? Mayaman yun, di namin kayang pasukin yun. Walang imposible sa Panginoon. Diba, nung araw, ilang
taon na nakalipas. Umiikot kami rito sa West Camias. Kumakato kami sa mga bahay-bahay. Minsan niya, lagi narinig, meron pa nga shotgun na nagkasa. Pero hindi kami napigil. Isang araw, ngayon, nakikita namin, yung mga senior citizen ay umaattend na rin sa church at tumanggap sa Panginoon. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Kasi po, yun ang pangako ng Diyos at even yung sa sambahayan mo, kapatid. Matagal ka ng Kristiyano, taon na, pero ang anak mo hindi mo madala sa church. Hello? Di ba? Marami tayong membro ng pamilya. Christian ka, pero yung mga anak mo hindi mo madala sa church. Masakit, di po ba? Pastor, naku lahat na nga ng prayer ginawa ko na pero wala akong magawa If you found favor with God, masishare mo salita ng Diyos sa mga anak mo at tatanggap siya sa Panginoon. Bakit? Ang sabi ng Bible, manampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, if we have Mary's faith and humility, ang pabor ng Diyos ay matatanggap po natin. Pangatlong katotohanan na matututunan natin sa ating pinag-aralan, the virgin birth. Yung prophecy na binigay kay Isaiah 700 years ago, nangyari po sa panahon na ito. Jesus is conceived by the Holy Spirit, making Him the Holy Son of God, not just a human's descendant, emphasizing His divine nature. So talagang pag pinlano ng Diyos, tinutupad niya yon. At ipinrepair niya na kung sino yon. At pang-apat na katotohanan, Jesus as Messiah. Amen? Sabi doon, Gabriel confirms Jesus' identity as the Son of the Most High, destined to reign forever on David's throne, fulfilling Old Testament promises. Alam niyo po, mula pa lang sa Book of Genesis, binabanggit na ang Panginoong Hesukristo. Amen? Nakalagay na yun doon. At siya'y maghahari, magpasawalang hanggan at magliligtas sa sansinukob. At dahil pangako ng Diyos, tinupad niya yon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. He gave His Son Jesus for you and me. Kaya nga may Pasko, may Christmas dahil ang Ama mismo ang unang nagbigay. At tayo bilang recipient ng kabutihang loob ng Diyos, dapat tayong laging mapagpasalamat. Amen? Huwag lang yung titingnan mo ang pagpapala ay material na bagay. Tingnan mo ng buhay mo, ang spirito mo ay nasa sa Panginoon. Bukas sa makalawa, pagharap natin sa Panginoon, tatawagin tayo, "Come, my good and faithful servant." Amen? Kaya nga dapat lagi tayong maging handa at lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Lastly, God's favor on the lowly. God chooses an ordinary, young, betrothed virgin in Nazareth, showing His grace extends to the humble and overlooked. Tingnan natin, ang pabor ng Diyos ay nasa mga nagpapakumbaba. Amen? Tandaan po natin, ang number one example natin, pagdating sa humility o pagpapakumbaba, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Bagaman siya ay Diyos, hindi siya po ay nagkatawang tao para ikaw at ako ay abutin niya. Hanguin sa pagkakasala, tubusin sa kasalanan, at bigyan ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tayo po ay nabubuhay dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Amen? Wala tayong ipagmamalaki. Kahit gano'n kalaki ang bahay mo, napakarami ng sasakyan mo, wala po yan. Basura lang yan sa harapan ng Diyos. Sabi mo, Pastor, mahirap lang ako. Tingin mo lang yon. Pero sa harap ng Panginoon, mayaman ka. Bakit? Kasi nung isuko mo ang buhay mo kay Jesus, tinanggap mo siya bilang yung Panginoon tagapagligtas. Nagpakumbaba ka, tinalikuran natin ating mga kasalanan, yun ang kinalulugdan ng Diyos. Amen? Kaya huwag po tayong manghinawa. Huwag tayong matakot na maglingkod sa Panginoon. At lagi tayong magpasalamat. Kung itong
Paskong darating nito, konti lang ang pera mo sa bulsa, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Amen? Dahil mayaman ka pa rin. Di ba? Intact, andyan ang puso mo. Andyan ang kidney mo. Di ba? Lahat ng parte ng katawan mo, kompleto. Daig mo pa ang milyonaryo. Pero higit sa lahat, kung tinagyan mo si Jesus as your Lord and Savior, yun ang tunay na kayamanan mo at kayamanan ko. Amen? Kung gusto po natin na makuha ang pabor ng Diyos, like Mary, maglingkod po tayo sa Panginoon, buksan natin yung ating puso, at hayaan natin na ang Panginoong Kristo ang isang manguna sa atin. Hayaan natin na yung mga desisyon natin ay pagkatiwala lang natin sa Panginoon. Sapagkat anuman ang desisyon gagawin mo, kung ito ay pagkakatiwala mo sa Panginoon, ikaw ay tutulungan niya at itutuwid niya tayo. At siya'y nangako, hindi niya tayo iwan at hindi niya tayo pababayaan kailanman. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.